Mga kababayan, kamusta po? Sa ikamalong po, inyong lingkod. Nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong ating Vice President at syempre po kung sino po ang nag-courtesy call sa kanyang opisina, sa Office of the Vice President. Mga kababayan, may bumisita po at syempre po ay ang suporta po ng bansa na ito o ang sinasabi pong yung ambassador nila, ang suporta po ay nasa Vice President yata mga kababayan. Ito po at komentuhan din po natin kung anong klase po ang presidente po ngayon. Ay bagsak na bagsak po, di po ba? Noong mga nakaraan ay bagsak na bagsak po yan at yan po ay pinatotohanan po yan ng kanilang survey mga kababayan. Umpisa na po natin, pakinggan po natin ito mga kababayan at komentuhan po natin. Ayon sa pahayag 2025 End of the Year Survey ng Publicus Asia, ang overall performance ng gabinete ni President Marcos Jr. ay negative 27. So talagang problema ay ang Pangulo mismo. Mula sa tatlong magkakaibang survey mula sa SWS, Pulse Asia at Publicus Asia, puro negative ang trust rating ni BBM. Ano ang ibig sabihin nito? At talaga namang aprobado sa mga Pinoy ang naging performance ni Vice President Sara, plus 56% versus plus 34%. Kaya naman ang ibang bansa ay mas nagtitiwala kay Vice President Sara. Kaya na lamang ng naging courtesy call ni Sarah Helton, Ambassador ng United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Philippines. Lubos nga ang naging kasiyahan ni Vice President Sara at ng OVP dahil ibinahagi ni Vice President Sara ang programa ng Office of the Vice President at ang iba't ibang satellite offices ng tanggapan sa buong bansa. Kaya nga tila mas tiwala pa ang mga banyaga sa performance at ipinapakita ni Vice President Sara. Kaya nga ang House Minority naghahanda ng bagong impeachment laban kay Vice President Sara. Kinumpirma ni Alam naman po natin yan mga tambay. Yan naman po layunin ng mga kaalyado po ng administrasyon. Dahil nga po, una-una, pag nakabalik po ang Duterte sa Malacanang, tapos na po ang karera nila. At lahat po ng mga pinagnanakaw nila sa taong bayan, baka po ipasuka yan. At baka po sila ay makulong pa. Hindi po ba? Kaya po yan mga tambay, nakita nyo po, dahil po walang kabuhay-buhay po ang performance po ng Pangulo. Bagsak na bagsak po sa survey pa nila. O mano. Survey na nila, bagsak pa sila. Hindi po ba? At grabe rin po. Lahat po kasi bagsak eh. Pati po survey ng Senado at Kongreso. OLATS. At lahat po halos ng departamento ng gobyerno sa survey po ay bagsak din po. Tanging sa Vice President po ang pinagkakatiwalaan po ng mga Pilipino, mga kababayan. At syempre po, pati po ang mga ambassador po ng mga bansa na sinasabi po ng ating kababayan, ang mga banyaga ay mas nagtitiwala pa po sa ating Vice President. At sa katunayan, sila po ay nagka-courtesy call sa Vice President para po ito ay makamusta at madalaw nila. At syempre ang ating Vice President ay pinagmamalaki po ang mga proyekto, lalong-lalo po ang kanyang mga satellite offices sa Luzon, Visaya, Mindanao na direktang nakakatulong po sa taong bayan, lalong-lalo po sa mga pangangailangan emergency. Hindi po ba? Lahat po ay nagpapangsyon. Kahit po binabarat at pinopolitika ang kanyang budget. Kakarampot ang budget pero mapakarami niyang nagagawa at natutulungan sa kanyang mga satellite offices. Luzon, Visaya, Mindanao. Hindi po ba? At pilit pang pinababagsak ng mga magnanakaw, kawatan at mga sindikato sa ngayon sa panahon po ng binagoong Pilipinas. Sindikato na po umano ang gobyerno ngayon. Nagsama-sama na po
ang napakasasama at mga greedy sa kapangyarihan at suga pa po sa pera ng taong bayan. Nagsama-sama na daw po yan. Ayon po kay Percy Lapid. Kung mapapanood nyo po ang sinasabi ni Percy Lapid, ito pong gobyerno ni BBM na tinatawag na bangag ng kanyang kapatid, ay nagsama-sama na po ang mga sindikato at ang ating bansa ay nasa bangin o nasa imburnal na, mga kababayan. Kaya po tayo, mga kababayan, proud na proud po tayo sa ating Vice President Sara Duterte. Sa kabila po na siya po'y pilit na pinababagsak at pinupolitika at araw-araw po siyang sinisiraan at pilit pong ginagawa ng korupsyon, pero nananatili pong matatag at dire-diretso po ang ginagawa po ng Office of the Vice President. At sa kabila nun, ang suporta po ng masang Pilipino. Majority ng Pilipino, ang suporta po ay nasa Vice President. At hindi naman po natin maitatanggi, hindi lang po ang suporta ng masang Pilipino ang nasa Vice President. Pati po ang mga banyaga ay nakikita po kung paano po magtrabaho at gaano kagaling ang tinatawag na Tatak Duterte. Banyaga na mismo. Banyaga. Alam po nila kung sino ang totoo at tunay na lingkod bayan at wala pong anomalya, lalong walang bisyo na pulburon at coke. At siyempre pinag-uusapan pa na baka daw po itong si Bongit ay isunod na ni Trump dahil po si Trump ay galit po sa mga gumagamit ng pulburon at coke. Mga kababayan, hindi po ba? At galit po si Trump sa gobyernong korap. Hindi po ba? Kaya po delikado po yan, sabi ng ating mga kababayan. Baka isang araw, dahil yung presidente po ng Venezuela, yung presidente po ng Venezuela po na si Maduro at kasama ang kanyang asawa, di po ba kinuha? Baka daw po abutin din yan at danasin din daw po ni Bangag at ng kanyang First Lady. Hindi kaya? Dahil ginawa na po nila yan sa dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, ginawa na po nila yan. Kinidnap po nila yan Hindi po ba? Ng gobyernong Bangag na sinasabi ng kanyang ate. Yan po mga kababayan. Maraming salamat po. Thank you po sa ating Vice President. Tuloy-tuloy lang po sa mga namaganda po nyong nasimulan. At ang taong bayan naman po ay nakikita ang inyong performance at ginagawa sa kabila ng kayo po ay binubugbog at iniipit sa pondo na dapat po ay malaki ang ibinibigay sa inyo dahil puro programa na kapakipakinabang ang inyo pong dinadala at hinahatid sa mga Pilipino. At siyempre po nahandyan na po ang pagtulong. Hindi po ba? Thank you po Vice President at lahat naman po ng ginagawa sa inyo, lalong-lalo po sa inyong pamilya, sa dating Pangulo, ay yan po ay mababaliktad naman po yan sa tamang panahon. At lahat po ng gumawa ng kasamaan sa ating bansa at kasamaan po sa inyong pamilya ay meron naman pong katarungan yan sa mga darating na panahon. Sila naman po ang uusigin ng batas. Lalong-lalo po sanay na sanay silang gumamit ng bend the law at break the law. Hindi kaya? Thank you po mga kabayan. Sana gusto po natin tambahin mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers, sa mga nagbibigay po ng tulong, biyaya. Thank you rin po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At shoutout po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Shoutout po kay Balance Vision TV, Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, Annie Jo, ako si Pilam, si Jovelyn Watanabe, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, at Kingston ng Hong Kong. Thank you po mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po, yung ating pong dasal, dire-diretso lang po. Manalangin po tayo magkaisa na ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte ay maingatan po tayo sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Thank you po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. Ingat-ingat po mga kababayan. God bless po sa inyo. Ingat po tayo. Titis lang po. Paalam.
Bye-bye.